Grabe ang rookie na si Con Knuepel, at kung may nagsasabing maaga pa, mukhang hindi sila nanonood ng nangyayari ngayon sa liga. Sa loob lamang ng 50 games na itala na ni Knuepel ang 166 na 3-pointers, isang bilang nakatabla na mismo ni Stephen Curry noong rookie season nito na inabot pa ng 80 laro. Ibig sabihin, mas mabilis, mas agresibo at mas walang takot si Knuepel sa tres, parang veteranong matagal nang sanay sa malalaking tira. At hindi lang basta comparison kay Curry ang usapan dito. Sa takbo ng kanyang laro, nasa tamang pace si Knuepel para wasakin ang rookie 3-point record ni Keegan Murray na 206. Kung magtutuloy-tuloy ang kanyang shooting rhythm at kumpiyansa, hindi na tanong kung mababasag ang record, kailan na lang. Sa bawat bitaw niya sa labas ng arc, ramdam na ramdam ang impact, spacing, momentum at instant panic sa depensa ng kalaban. Kayo mga idol, ano ang masasabi niyo sa rookie na ito? Si Con Knuepel hindi lang basta naglalaro, kasaysayan ang hinahabol niya sa bawat tira. Samantala, lagot na, magsasanib puwersa ang magkapatid na Ball. Tinututukan ng Cleveland Cavaliers ang posibilidad na ipatrade si Lonzo Ball sa Charlotte Hornets ayon kay Mark Stein. Marami na kasing guards ang Cavaliers at inaasahang darating pa si James Harden, kaya hindi na gaanong kailangan si Lonzo sa roster. Bukod pa rito, nakakuha na rin ang Cavaliers sa pamamagitan ng trade na sina Dennis Schroeder at Keon Ellis, kaya lalong tumibay ang kanilang backcourt. Kung matuloy ang trade, magkakaroon ng reunion sa court ang magkapatid na Ball sa Charlotte, isang potensyal na dynamic duo na pwedeng magpasabog sa NBA at maging bangungot sa mga kalaban. Samantala, pinag-uusapan naman ngayon ang posibleng palitan sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Boston Celtics, kung saan posibleng makuha ng Lakers sina Sam Hauser at Neemias Queta, habang ang Celtics ay maaaring matanggap sila DeAndre Ayton, Dalton Knecht at isang 2032 second round pick. Bagamat rumor pa lamang ito, tiyak na kapanapanabik para sa parehong fans ng Lakers at Celtics. Kung mangyari man, malaking tulong ang bawat player sa kanilang bagong koponan. Para sa Lakers, si Sam Hauser ay isang malinis na floor spacer at reliable shooter na pwedeng magbigay ng scoring mula sa perimeter. Sa kasalukuyang season, nag-average siya ng 9 na points, 3 rebounds at 1 assists kada laro na may 39% shooting mula sa tres. Malaking tulong siya sa spacing ng court, lalo na kung kasama sina LeBron James at Luka Doncic para mas maraming driving lanes at open shots. Samantala, si Neemias Queta ay isang murang center na pwedeng i-rotate para sa dagdag na size at defensive presence. Nag-average siya ng 10 points, 8 rebounds, 1 assists at 1 blocks, kaya makakatulong siya sa defense, rebounding at nagbibigay ng option sa oras na kailangan ng physical presence sa paint. Para naman sa Celtics, si DeAndre Ayton ay isang pisikal at dominanting center na makakatulong sa front court. Kilala siya sa kanyang athleticism, rim protection at ability sa pick and roll, kaya pwede niyang dagdagan ang interior defense at scoring sa paint. Ito rin ay makakabawas sa pangangailangan ng small ball rotations at magbibigay ng mas balanced na front court. Habang si Dalton Knecht naman ay isang batang shooter at role player na pwedeng maging stretch option sa Celtics. Sa season na ito, nag-average siya ng 4 na points sa 11 minuto kada laro na may 31% shooting mula sa tres. Bagamat maliit ang role niya ngayon, maaari siyang maging solid rotation piece at future contributor sa team. Sa madaling sabi, kung mangyari man, makakakuha ang Celtics ng frontcourt upgrade nang hindi kailangang isuko ang core stars nila, habang makakakuha ang Lakers ng malinis na shooter at defensive big na pwedeng tumulong agad sa rotation. Kayo mga idol, ano sa tingin ninyo? Malaking boost ba ito para sa Lakers o mas panalo ang Celtics sa posibleng palitang ito? On Reeves. Well, and defending without fouling is important. Lakers already 10 free throw attempts, and there is a dunk. Vertically at the rim. Give it to him again. Oh, yeah! The howitzer! Like that, there's nothing you can do to stop him. Well, the C's part. Oh, Tatum wipes it away. Erase the shot from McCollum. Put that thing in the C.